review natin yung build ng Arcane. Hey everyone! It's Sunday! And you know what that means? It's now time for our bold review dito sa Sundays with Arcane. And today we are going to take a look at the Act 3 ng Arcane because merong bold dun. So, una sa lahat, this is not your usual recap ng Arcane. So bibilisan ko lang to. We're going to review the mature scene, yung bold dito sa Arcane. Okay, so quick recap lang. We went into the past. So lahat nagtataka saan napunta si Echo. So it got answered. Napunta siya sa past. He discovered the Hextech in a land na walang Hextech. Heimerdinger disappears kinda. Ewan ko. Namatay ata si Heimerdinger. Ewan ko, naiwan sa timeline na yon because he enjoyed it. Echo discovers yung Hextech that can enable him to rewind time by at least 4 seconds. And then Jace meets Future Victor. Future Victor sends him back to the proper timeline. Kate Vi reconcile. Jinx escapes. War begins. A lot of yapping in between, pero si Victor kumambibigla sa Noxus for the glorious evolution. Ewan ko bakit. I mean, I was hating Jace on Act 2, kasi ngayon si Jace yung susuportahan ko. Ha? Okay, nagkaroon ng gera, si Maddie taksil, pinatay siya ni Mel. Si Mel bumalik from the Black Rose, pero trinaydor niya ang Black Rose. Namatay si Ambessa sa kamay ni Mel dahil in-strangle siya ng Black Rose, who I think is LeBlanc. Namatay si Discount Brom, V and Kate, di pala si Kate, V, Jinx, and Echo faces up against Vander. Then Jace faces up against Victor. Victor uses his god powers para kontrolin yung lahat ng mga hinawakan niya at hawakan pa lang. Echo managed to rewind time into maximum overdrive and then throws the Hextech time machine like a nuclear bomb, disrupting Victor. Jace wins. Namatay si Vander at si Jinx. And yeah, namatay si Maddie. Hindi naging team si Isha. By the way, sa parallel timeline, nagalikan si Echo sa si Powder. Sa timeline na to, wala na si Jinx, so mag-isa na lang si Echo. And then we got an ending na, ewan ko, throwback lang siguro kay Jinx yun because there's no way Jinx is alive, right? They're ending the season with the possibility Jinx is alive. Di naman. Jinx is dead. Jinx is totally dead. Okay, so yeah, that's how Arcane ended. Ayan. But enough about that. Let's talk about something else. Something steamy. So, during the course of the episode, medyo may nangyari kay kinulong ni Jinx si Vi, swapping places, tapos nadatnan siya ni Caitlyn. And then they got really steamy. And they hug it out. And then Vi called Kate Cupcake. Then suddenly they're kissing. And then nagkaroon ng necking. After ng necking, bigla na lang naghubaran. Unang humupad si Vi, and then sumunod si Kate, di ba? Tapos inalis ni Kate yung pantalon niya as pumailalim itong si Vi. I didn't think Vi had it in her to go and lick some Marshall pussy, di ba? Yun. Unfortunately, there's no chest area na expose. Pwede ba na-expose? Hindi ko alam. Pero alam ko binaba ni Caitlyn yung pantalon niya. Nasa gubaran sila. Quite frankly, when I created the poll na merong Sesbian Lex at Arcane, I was just kidding. It's like, there's no way Riot is gonna include Sesbian Lex on Arcane. Pero kasi di ba nung season 1, may sex tech si Jace kay Mel. So, siguro dito, yun na. And then they did. And then they touch each other.
We got some mellow music. We got Caitlyn moaning for FFS, you know? It's pretty unreal. Yeah, that's it. That's my retelling, recounting on Arcane Act 3 Season 2. Arcane Season 2 as a whole has been an adventure. In the future, I think, yeah, Season 2 was good, but it kind of ruined me for the gay romance. We got Clagger and Milo na ginawa nilang gay couple. Then, we got Maddie. I actually like Maddie nung Act 1, tapos nung Act 2 naging rebound siya. Tapos nung Act 3 naging traitor. It it just happened all so fast, you know? Diba? And then there are still questions that are left hanging, like Heimerdinger. Ano nangyari sa kanya? And why did Victor join Noxus? Alam ko, they're just yapping dahil ba kay Singe. Also, Singe, si Oriana ata yung ano ni Singe, di ba, laruan niya. Yeah, we got a dozen of Oriana clones from the Herald. Ayun. Ba't nga ba kumampi si Victor kay ano? Sa Noxus? Dahil lang ba kay Singe? Yun lang ba yun? Babaw naman. Okay. Yeah, that's it. Ambessa and Jinx are dead. And then we got the Sesbian Lex angle. Oh, Kate V or V Kate. Predict future. Let's see. I'm gonna make up a poll on YouTube. Ionia. So, the poll I'm gonna make on YouTube is, which story do you want League of Legends to tell next? So, I'm going to guess Ionia, right? Diba? Yun yung kina Master Yi. I mean, I like Master Yi, diba? Si Master Yi yung paborito ko eh. Ano nga ba si ano? Si Viego san ba? Shadow Isle. Yeah, Shadow Isle. Shadow Isle. So that's Thresh, Viego. Diba? We got Ionia. If we got Ionia, we got Master Yi, we got Yasuo, we got something. Wukong. I mean, they might capitalize on Wukong sa popularity niya ngayon. Ano ba? What's the ice region in League? Frail Lord. Okay. So, sina Ash. Okay. Damacia, sure. Lagay na natin Damacia. Ay, wag mo na Noxus kasi may Noxus na sa ano eh, Arcane eh. It's more, mas ano, if we're going to do this right, we're just Damacian champions, diba? Champions of Damacia na. We got Damacia ba si Lucian? Di ba ano siya? Shadow Isle. Kasi kay Senna. We got Garen, Fiora, Quinn, Lux. Diba? Jarvan? Si Jarvan ba? Diba? Jarvan 4. Yun. So, si Xinjiao. Ano ba si Xinjiao? Damacia siya, diba? Yeah. Alam ko Damacia to eh. Lore. Wala bang lore bro? Teka lang ha. We want it to be accurate, di ba? Yeah, he's a Demacia.
Shinjo's Damasha. Jarvan is Damasha. Yeah, I think that's Damasha. I'm just gonna make a poll before we end this video. Lalagay ko is which, and I'm doing it on my phone. Okay, so that's it. Going to be my bold review for Arcane. Thank you all for watching. If you go past this scene, meron akong bonus video for all of you to watch in this video right here. So, ibang topic siya, pero baka interesado kayo. Okay, goodbye and good night. Bang! Hello mga kamatis at mga kaibigan siguro. So, nanonood ako dito, The Satisfying Downfall of the Most Hated Filipino YouTuber. Dapat wala akong video ngayon, bukas pa mag-review ng Arcane. Yung season finale niya kanina eh. So, may mga predictions ako sa Arcane na tama ako. May mga mali syempre, pero it's a prediction naman, hindi spoiler. Pero react muna tayo dito. I am 4 minutes in to this video. Tagal kasi ng KFC ko eh. Baka malamig na yung zinger. Wala nang zing pagdating niya. Okay. Meron dito Satisfying Downfall of the Most Hated Filipino YouTuber. Si AC. From AC to. So mag-react tayo dito sa video na to kahit 4 minutes in na tayo. Ang nakita ko pa lang dito is namawalan daw ng subscribers si Nico David. At parang ewan ko, may something sila ni Makagago. Isa ring YouTuber. Yeah, yun yung at saka yung origin ni Nico David, yung syempre yung kamatis. Kaya nga diba, mga kamatis mga kaibigan. Tapos chinek ko yung mga video ni Nico David ngayon. Walang comment, saka blackout. So, ewan ko ba't kinakancel si Nico David ngayon. At ano nangyari? We also have this, ayan si Makagago, Nico David, the biggest deceiver. So, that was published 13 days ago. So, wala ako sa loop ano nangyari. Pero tingnan natin, okay? Ayan. So, una sa lahat, ayoko ng title, The Satisfying Downfall of the Most Hated Filipino YouTuber. If you're going to celebrate the downfall of someone, I suggest na maghanap ka na lang ng ibang profesyon, di ba? Kasi ang kinababagsak ng iba, kinututuwa mo, that's ayoko nun eh. Yun yung, ewan ko, it's not satisfying, di ba? Kung may natutuwa ka sa ikababagsak ng iba, anong klaseng tao ka? Sana kung ikaw yun na sa sitwasyon niya, di ba? Okay. Sige, parating na siguro yung KFC ko after 1 hour. Bibigyan ko ng -1 star siguro to. Tagal eh. Wala akong paki kung nasiraan siya. Okay. Be right back. Baka gusto mo gumawa ng video, The Satisfying Rise of the Viva Max Reviewer, Harriet. Diba? O siya. Panoorin natin to. Teka lang, ayusin ko yung yung audio output. Teka. Properties. Hands-free. Okay. Sige. At okay, mute ko muna. Lang hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yung pangalan ng tito niya kasi yung tito niya ay isang malaking tao. Ikaw parang fineflex mo sa mga tao na ikaw lang mag-isa pumunta sa sunugan, pero that is not the case, di ba? Makagago galing mag-isa sa sunugan. May mga kasama ka nun, tol. Tama na yung yabang mo sa katawan mo na ikaw lang ang pumunta sa sunugan mag-isa. You did not. At saka pagpasok mo doon, sandamakmak yung bouncer mo sa gilid. Pero ayon pa kay Makagago, ang mga bouncers daw na makikita natin sa litradong ito ay mga bouncer pala ng event na iyon, na kung saan makukumpirma din natin sa isang video ni Mike Swift. Okay, madaming security, over 50, maybe 60, including Green Sun and the Brandon Vera. Okay, sino si Mike Swift? Makagago versus Price Tag Bad Blood. Hindi ko alam.
Sorry kung hindi ko alam. Pero, issue to sa bouncer. Parang di ko to narinig. Kailan ba to? Reset lang ba to? Isinama ko pa si Brandon Vera kasi alam kong mahihirapan ako doon sa stage. Pag naglaban na Side note lang ha. Ba't ang laki ng ano? Ba't nagdadilate yung pupil nito? Yung laki ng ano, yung itim sa mata, pupil niya. Nagdadilate. yung dalawa. Ilang araw lamang ang makalipas noong December 28, 2019. Okay, so 2019 pa pala to. Okay? So, walang kinalaman nito sa 2024 na issue. By the way, ang galing niya mag-edit ha. AC, magkano? Para i-edit mo yung Viva Max reviews ko. Gumawa ka agad ng video si Makagago replying to Nico David's debunk video with a live stream. Ano pala to? 75,000 subscribers. Nasa ko 9,000 lang. Sige, hindi ko alam eh. Di ako aware. Sorry. Pero kung need ko ng boost, pwede mo ko i-edit siguro. Full of ad hominems and just full on teasing Nico David. Una sa lahat, basahin natin ang ibig sabihin ni Baboy sa 2 hours niyang content. Nakasulat na lahat sa content. Makagago debunk. 28,000 views lang ang nakuha in 3 days. Binuhat kita last year even though sobrang bigat mo. And then you went up there and then when I left the fuck out of you, you went down. Bagsak na bagsak. Hindi lang isang boom, dalawa, boom! Matapos niyang i-delete ang livestream na ito, tuluyan nang umiwas si Makagago kay Nico David at halos hindi na niya ito ginagawa ng content. But in Nico David's case, he made a decision to do the opposite and created hundreds of videos tungkol kay Makagago at ang mga members ng Brusco Brothers. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kinaya ang sunod-sunod na paggawa ng mga videos ni Nico David at napilitan silang magsampa ng demanda, which Nico David then created a video stating na So, let me get this straight. Nag-away si Nico sa si Makagago. Tapos, hindi na ata pinansin ni Makagago si Nico. As si Nico gumawa ng videos debunking Makagago. As nag-uwi sa kaso, sa file cases, I think. Recently, makatanggap ako ng 3 demand letter. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung una kay Merc, yung pangalawa kay Jonah, yung pangatlo kay Makagago. Nang dahil din sa videong ito, mas dumami ang sumuporta kay Nico David dahil sa panahong ito, Makagago was known as the YouTuber with a bad reputation at wala daw kakwenta-kwenta ang pagsampa nila ng kaso, with comments reading, "So sad that those YouTuber who make good content on social media platform undergo with this kind of butthurt YouTubers. Adults na sila, di pa rin nila alam yung tama sa mali, yung criticism. Kuya Nico, laban lang po, grabe, napaka-brainless ng move nila." Pero in the end, the people who supported Nico David was also the ones who celebrated his victory. At 2 taon lamang nakalipas matapos isampan nila Makagago ang demanda, dumating din ang araw na naipanalo niya ang kaso na matagal na nilang pinaglalaban. At dahil nga hindi niya mapigilan ang kanyang kasiyahan, gumawa ka agad dito ng video noong November 20, 2022 titled "Not Guilty" and stating na, I already have a win against you. Alam mo yon, this is such a testament that you have nothing on me. So bro, do yourself a favor. Wag mo na akong isipin, wag mo na akong pag-aksayahan ng oras. At hindi na rin kita pag-aaksayahan ng oras. katapos niyang manalo sa kaso na ito, patuloy pa rin ang paggawa niya ng mga content involving Makagago sa bawat pagkakataon na mayroong issue na mangyayari, making this video from 9 months ago his last video associating him with Makagago.
Not until So in the end, nanalo si si Nico David. Okay. Tapos, ba't siya nag-aaway pa rin? noong November 7, 2024, when Makagago uploaded the video debunking Ato Class S na pangit dahil sa mga mali niyang pananaw sa buhay when a familiar person showed up sa may bandang 22 minutes ng kanyang video. Tumatanggap ka? Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Di ba siya? Damay ka. Damay, no? Shoutout kay Nico David. Ayos. Tangina mo, Nico David ha. Sa video ni Makagago, Ato claims na tumatanggap daw sila ng pera sa eleksyon kasama ni Nico David. At nito nakalipas lamang daw ay kasama niya daw si Nico David sa pagtanggap ng pera na ito. Which enraged Nico David nang malaman niyang nasali siya sa content ni Makagago and uploaded a video to clarify everything and stating na I don't want to be associated with you anymore. Nagigets mo ba? As much as possible, I am moving away from you. 3 araw lamang makalipas ni Makagago at Ato Class S na pangit dahil sa mga mali niyang pananaw sa buhay when a familiar person showed up sa may bandang 22 minutes ng kanyang video. Tumatanggap ka? Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Teka. Sino yung kausap? Anong podcast to? Podcast to. Turo mo yung pangit. The Cool Pals. The Cool Pals. Okay? Parehan natin. Tuloy pa rin ang paggawa niya ng mga content involving Makagago sa bawat pagkakataon na mayroong issue na mangyayari. Making this video from 9 months ago, his last video associating him with Makagago. Not until noong November 7, 2024, when Makagago uploaded the video debunking Ato Class S na pangit dahil sa mga mali niyang pananaw sa buhay when a familiar person showed up sa may bandang 22 minutes ng kanyang video. Tumatanggap ka? Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Di ba siya? Damay ka. Damay, no? Shoutout kay Nico David. Ayos. Tangina mo, Nico David ha. Sa video ni Makagago, Ato claims na tumatanggap daw sila ng pera sa eleksyon kasama ni Nico David. At nito nakalipas lamang daw ay kasama niya daw si Nico David sa pagtanggap ng pera na ito. Which enraged Nico David nang malaman niyang nasali siya sa content ni Makagago and uploaded a video to clarify. Tumaba si Nico David. So, ano to? 9:33. If we go... Ayan, dito oh. Ang payat ka dito oh. Payat nyo. Kasi pagdating sa 9:33. 9:33. Eh, tumaba. na ito. Tumaba, yan. Tumaba. Tumaba si Nico. Makagago and uploaded a video to clarify everything and stating na I don't want to be associated with you anymore. Nagigets mo ba? As much as possible, I am moving away from you. 3 araw lamang makalipas matapos ni Nico David i-upload ang videong ito, Makagago uploaded a 1-hour video sa kanyang YouTube channel titled Nico David, The Biggest Deceiver, na kung saan paunti-unti niyang binubulgar ang lahat ng mga sikreto at kasinungalingan ni Nico David. Sa loob ng video ni Makagago, explain niya ang iba't ibang mga allegations patungo. Ito yun. Kita ba? Ayun oh. Yun oh. Ito yun. Kay Nico David, gaya na kanyang pagsisinungaling sa kanyang mga audience na hindi daw siya naninigarilyo. May balcony tayong maganda, doon tayo maggigitara. Hindi tayo magyoyosi. Kasi walang nagyoyosi sa amin. At Wala magnanakawan ng lighter Oo, dito. wala. Ang mga magnanakaw, mga kabatas lang yun. Oy, Issue. Oy, gabi na, kaya ano na tayo ha, pwede na tayo ito meron talaga. Pero hindi sa akin, nakita mo puno. O, diba? Hindi ako nagyoyosi. Pero kitang-kita naman natin sa videong ito na puno lamang ito ng kasinungalingan. Kamatis Analysis Unit then followed up Makagago's video ng kanyang sariling livestream na kung saan pinakita niya ang iba pang mga videos na naninigarilyo si Nico David. Not do the roast. Kasi I appreciate your May sindi na guys. May sindi na. criticism. I listen to it. Ayaw nyo ng roast, okay fine. Bakit ayaw nyo ng roast? Kasi May sindi na. Okay, this drama is dahil lang
naninigarilyo si Nico David. Ha? Yun lang? Umaangal kayo dahil lang naninigarilyo isang tao? Kahit sinasabi yung hindi? Is that even a problem? It promotes toxic behavior in a relationship. Na kung saan naman hindi din nagustuhan ng kanyang mga fans ang kanyang pagsisinungaling with comments like, ano kaya meron, ba't kailangan pang i-deny ang pagyoyosi? Di na lang kasi aminin na nagyoyosi siya. Di naman niya ikakasira yan. Sa madaling sabi, isa siyang malaking sinungaling. Baka papagalitan ni mama pag nakita nagyoyosi. Isa pang allegation na sinasabi ng mga tao ay mapanghinga daw ang kwarto ni Nico David. This is from Kayu's livestream na kung saan ini-interview niya si Christian Bertgray when he suddenly stated na, ang pinaka naalala ko sa kanya, nagdala ako ng 3 hamburger, kinain niya yung 2, nagdala kami ng kwek-kwek ni Lawrence, tapos ang baho ng kwarto niya, tapos kada punta namin, pinapalinis niya yung ano niya, yung timba niyang iniihian, tapos never ko siyang nakitang naligo or basa yung buhok, tapos kada punta ko doon, ang dami niya, kunwari, si ganito, may issue si ganito, tapos lagi siyang nagno-note sa mga sasabihin niya, ibibideo niya, ayun lang. Yun na yun. Oo, tapos meron siyang aso doon sa may labas ng ano niya. Baka yun daw inaamoy mo. Hindi! Ibang amoy ng aso sa mapanghing kwartong ihi ng tao. Diyos ko naman, di man ako bata. Kamatis Analysis Unit then provided another proof na sa Arinola nga daw umiihi si Nico David and played a video sa kanyang livestream stating na, Okay, this went weird. Sa Arinola umiihi si Nico David. Baka naman may dahilan, di ba? Yan din. na Narinig niyo yun? Teka, ihilang ako. Teka lang, ihilang ako. Teka lang talaga. What the? He does it on stream? Naka-live siya? Sa Arinola siya iihi? As kumakain ako ng zinger? Hindi man lang niya gawin sa CR? Ha? Saan ba ito nakatira? Saan nakatira si Nico David? Pero let's just sit in mga kamatis Narinig niyo yun? Malakas tapos may BG music pa yung kay Andy. Exactly. Tignan niyo yung direction ng mic niya. It's a freaking dynamic mic. Sensitive to sa harapan. Pag nasa likod ka, mahihirapan ka. So, ibig sabihin, eto si Nico David, umiihi sa side ng mic. Hindi sa likod, sa side. Kasi pag nandito ako, dito ako sa may pintuan mga kamatis, kamusta? Iihi lang ako mga kamatis Malakas dyan, right? 4 feet ako sa side. Mas malakas, di ba? Kasi dynamic to. Another allegation kay Nico David na bigla na lamang nabulgar ay ang pagtanggap daw niya ng pera mula sa mga politicians kasama si Ato. Pero parang nagko-contradict ang mga sinasabi niya sa kanyang latest video dahil sinabi niya na tumatanggap daw siya pero hindi pwedeng ilabas ang mga details. And then later in the video, he stated again na he didn't say na tumatanggap daw siya. Tumatanggap ka. Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Okay, so totoo naman yun. I did. Kaso nga lang, di ko pwedeng ibigay sa inyo yung detalye. Kasi parehas kayong kumuha. Hindi ko naman inaamin yun or hindi ko rin dinidena yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Ngayon, In the end, he did admit na tumatanggap siya pero ayon pa sa kanya ay para lamang daw ito sa panggastos niya para sa legal support. Pero kung kakasuhan na naman daw siya ay mayroon na siyang pambayad dito. Ayon din kay Makagago, ayaw daw ni Nico David na ginagawan siya ng content na nagdedebunk sa kanya. At ito din ang isa sa mga rason kaya maraming mga tao ang nagagalit sa kanya dahil si Nico David daw ay isang debunker na hindi pwedeng i-debunk dahil kung i-debunk daw siya ng mga tao ay magwawala daw ito. Isang example na lamang ng claim na ito ay noong ginawan siya ng iilang mga debunking videos ni Head Turners TV when Nico David suddenly called him and stating na, Ano kailangan mo sa akin? May kailangan ka? Tangina mo, ikaw tumawag ako, may kailangan? Mumurahin mo ako? Huwag mo ako mumurahin. Gago, advice yun. Advice yun. Ay, gagi. Gagi. Pag si Nico David sa okay, ang hirap nito. Pag ito napansin ni Nico David, ito, wala akong number ni Nico David. Ayoko kasuhan rin Oh my god. Ano ito gawin Members only.
tanga. Advice. Another example din ay nung ginagawa ng content ni Kamatis Analysis Unit si Nico David, criticizing him and debunking him when he tried to file a copyright strike papunta sa kanyang channel. At nang dahil nga na sa ilalim ng fair use ang mga content ni Kamatis Analysis, his copyright strike submission got denied. At hindi lamang ito isang beses niya ginawa, but he did it 3 times. At sa 3 beses na nag-submit siya ng copyright strike, lahat ng ito ay na-deny. We received the copyright infringement notification below regarding your video. We believe your content is protected by fair use. My goodness! Ngunit kung sa tingin nyo na dito na lamang natatapos ang lahat, nagkakamali kayo. 3 years ago, Nico David also criticized other vloggers dahil nga nagpo-promote ito ng sugal and stated na ang galing ng ibang vlogger no, biruin mo, nanalo sa sabong, may hawak pang pera at bagong kotse, kaso di mo naman nakikita ang naglalaro ng sabong. Tips naman dyan mga sir, i-vlog nyo naman. Pero after criticizing other vloggers for promoting gambling, he himself then pinned a comment sa ilalim na kanyang YouTube video ng isang link papunta sa website ng online sabong, which not only proved na he is a hypocrite, but it also shows na he is a two-faced person. After Cut in the act. Gago uploaded this 1-hour video, pinrivate kaagad ni Nico David ang response niya sa video ni Makagago at patuloy na nag-post ng mga video sa kanyang YouTube channel na parang walang nangyari. And in order to mitigate the harsh comments, he decided to turn off all comments sa kanyang mga recent videos and decided to not respond sa mga allegations na pinapalabas ni Makagago. To top it all off, hindi lamang si Makagago ang nabiktima ni Nico David dahil mayroon pang iilang mga YouTubers na nabiktima din dahil nagtiwala sila sa taong ito. Gaya na lamang kay Attorney Rani Libayan, isang biktima din ni Nico David dahil matapos ipanalo ni Attorney Libayan ang kaso na isinampa nila Jonah, Merk at Makagago, ilang buwan lamang nakalipas nang magkaroon siya ng sarili niyang kaso laban kay Raffy Tulfo, makikita natin na si Attorney Libayan ang tinitira ni Nico David at patuloy na ginagawa ng content. Yung linalabas kasi ng mga vloggers niya is all yung depensa ni Rani sa kay Tulfo. Pero ito na naman, no? Para talagang hindi ka natuto doon sa kaso mo. Akala ko ba naman naging expert ka na? Walang defamatory statement na sinabi namin. O kaya, walang actual malice. Kasi ang dedepensahan namin, Baka naman in a neutral standpoint si Nico David, di ba? Yung tipo na, hindi, user. Wala, yun, no? Nidepensahan ka sa kaso, he stood by as your lawyer, tapos ang ginawa mo ng content. That's messed up, bro. That's kinda messed up. You know? yung mga sinabi namin na inaakusa sa amin ng cyber libel, hindi yung sinabi ni Raffy Tulfo. Ang rason din kaya hindi kino-consider na kaibigan ay Attorney Libayan si Nico David ay dahil ayon pa sa kanya, if you want to be in social media, sige lang, wala namang problema. Tapos ngayon, ang gagawin mo, maninira ka ng trabaho ng tao, tapos iiyak-iyak ka. Lagi niyang sinasabi dito, magkaibigan daw kami. Well, we had the potential siguro na maging magkaibigan noon. Pero after knowing him, no. Inatake niya yung profession ko. Pinapalabas niya na pera-pera lang. Tapos sasabihin niya, kaibigan ko. Hindi ko kaibigan yan. Siguro nung umpisa, I was considering it. But when I got to know him, no way. Siguro mas magiging kaibigan ko pa si MG. Alam niyo kung bakit? Because MG is real. Totoo siyang tao. Relax lang po, attorney. Yan ang mga taong di marunong tumanaw na mga nagawa niyo sa kanya. Pandapos kunin at naipanalo ni attorney yung kaso niya, di pa rin natuto? Imagine, kine-question mo yung kakayahan ng isang tao bilang isang abogado na isa sa dahilan kung bakit nanalo ka sa kaso. And not only did he turn on Attorney Libayan, mayroon ding isang YouTuber na allegedly ay trinidor din ni Nico David.
Makikita natin sa mga lumang larawan na ito na naging magkaibigan nga sila Christian Mark Gray at Nico David. Ngunit Christian kasama ang Grey? palad, bigla na 50 lamang Shades? itong nasira nang dahil sa isang issue na nangyari kay Christian Mark Gray. Siguro last nag-usap kami, tingin ko lang siguro yung mga panahong nagagawa ako kunwaring hiwalay kami ni Idang. Yung siguro mga August, mga gano'n. Pero after nun, wala na. Tapos napatulpo na ako. Tapos hindi na kami okay. Kasi kung ano-ano sinabi niya sa'yo, kung ano-ano ng mga pinagsasabi niya shit sa akin. Yun nga, kasi sabi mo nga, tulpo moments siya lang kayo nagkakilala, di ba? Yes! At yung tulpo moments, hindi na kami magkaibigan kasi ilang beses niya ako tinira. At iba't ibang mga bagay pa daw para masira ang imahe ni Merck and stating na meron pa si Merck daw, di mo daw tropa. Noon pumupunta dito yan. Kasi ginagamit ako para siraan si MG tsaka Pupunta dyan, basta naamoy yung arinola mo. Sabi niya, ginagamit ko siya. Oo. Ang dami niyang sinasabi sa akin sa convo tungkol kay Kuya MG pero wala akong sinabi kahit anong masama kay Kuya MG nasa convo. Sinabi ko pa sa kanya na idol ko nga si Kuya MG, idol ko si Kuya MG, ganto. But with Nico David stating na he will launch a full force attack papunta kay Makagago. I'm really glad na linagay mo to sa main channel mo kasi I can finally attack you with full force, okay? Get ready! Kasi tol, ayoko na sa'yo. Naintindihan mo ba? As much as possible, I am moving away from you. I am moving from the style na nabuo ko dahil sa'yo. Questionable talaga kung bakit bigla na lamang siyang tumahimik and uploaded a post stating na hayaan na lang muna natin silang mag-post pa tungkol sa akin. For now, let's keep moving forward. At isa pang post sa kanyang Facebook page stating na I won't be answering any allegations thrown against me. Sasagot po ako in my own time. For the meantime, I will continue to post content and moderate all my social platforms as I see fit. A few days later, ginawa na naman yung public ang response niya kay Makagago, making the viewers question kung ano ba talaga ang next move niya at bakit bigla na lamang niya ito ginawang public. Habang ginagawa ko ang video na ito, a lot of people are now swarming his channel with harsh comments and Nico David lost another 5,000 subscribers. At mas lalo pa itong nabawasan nang ginawa ni Makagago ng part 2 ang pagdebunk niya kay Nico David, making a total loss of around 11,000 subscribers sa loob lamang ng buwan na ito. Additionally, noong November 20, 2024, bigla na lamang nagparamdam si Doc Adam and uploaded a post sa kanyang Facebook page stating na, "Hoy Makagago, sa palagay ko, ang daming mali sa videos mo tungkol kay Nico David. Kailangan ko yata bumalik para ipakita yan sa tao. Mag-ingat Makagago, nakatingin ako sa iyo and alam mo kung ano nangyari sa dati eksena natin or do I need to remind you?" Na kung saan naman dinilet niya makalipas lamang ilang minuto pero huli ng lahat because Makagago already saw it. Kaya sinagot din ito ni Makagago and uploaded a post stating na, "Dear Doc Adam, threat yan. Kung babalik ka lang para ipagtanggol si Nico David sa ginawa niya sa akin na 5 years na pagtitira sa social media at para palakihin na naman ang ulo niyan, ay wag na lang. I respect you sa mga pinaglalaban mo Doc Adam, pero yung dito para kung sisihin mo ang mali niya. Ano naman po ang nakikita niyong mga mali sa mga nilalabas ko. Lahat puno ng resibo. Siya yung nag-imbento ng kung ano-ano sa buhay ko. Sinagot ko lang lahat. Nasa phase na ako ng character development from the help of Caillou and the Torny Libayan. Hindi ako natatakot sa inyo. Kaya for now, we'll just have to observe kung ano pa ang mga susunod na mangyayari and only time will tell kung ano nga ba ang mangyayari sa kanyang YouTube channel. My Laklak Loco Pro. High fiber to keep blood sugar and cholesterol. Hintay ko yung the satisfying downfall of Ninong Rai.